Ang lihim sa Belo Party. Bakit naging sentro ng lahat ng bulungan sa Eman Macosa Pacquiao? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier sa gitna ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak. Muling napatunayan na ang mundo ng high society ay puno ng mga hindi inaasahang tagpo. Ang kaarawan ni Dr. Vicky Bello, ang kinikilalang reyna ng dermatology sa bansa, ay palaging inaasahang magiging star-studded at puno ng karangyaan. Ngunit sa taong ito, ang usap-usapan ay hindi tungkol sa regalong natanggap o sa disenyo ng gown ng may kaarawan, kundi sa isang binata na ang apelyido ay nagdadala ng bigat ng kasaysayan at kontrobersya, si Eman Macosa Pacquiao. Ang pagpasok ni Eman sa ballroom nagdulot ng isang panandaliang katahimikan na sinunda ng sunod-sunod na pag-click ng mga kamera at pabulong na komento ng mga bisita. Sa kanyang tindig makikita ang isang pamilyar na anino ng determinasyon, ngunit mayroon ding bahid ng pag-iingat sa bawat takbang. Bilang isang Pacquiao, hindi na bago sa kanyang atensyon, ngunit ang pagdalo sa isang pagtitipon na puno ng mga elite at sikat na personalidad ay nagbigay ng panibagong kulay sa kanyang imahe sa publiko. Ang kanyang presensya ay tila isang pahayag na hindi kailangan pang bigkasin ng mga salita. Marami ang nagtatanong kung ano ang tunay na ugnayan ni Eman sa pamilya ni Dr. Bello o kung sino ang nag-imbita sa kanya sa ganitong ka-eksklusibong okasyon. Sa mga larawang kumakalat, makikita ang kanyang pakikihalubilo sa mga bituin. Ngunit palaging may distansya na tila pinoprotektahan. Ang isang lihim na siya lamang ang nakakaalam. Ang bawat sulyap ng mga matatandang opisyal at ang mga ngiti ng mga batang aktres ay nagpahiwatig ng isang malalim na pagkilala sa kanyang potensyal at sa pangalang kanyang dala. Ang gabi ay puno ng musika at tawanan, ngunit para sa mga mapanuring mata, ang bawat pakikipagkamay ni Eman ay may kahulugan. Sinasabing ang kanyang pagdalo ay hindi lamang basta pakikiisa sa saya, kundi isang paraan ng pagpapakita ng kanyang kahandaan na humarap sa mas malawak na mundo sa labas ng boxing ring o ng tradisyonal na larangan ng kanyang pamilya. Ang panganib ng pagkakaroon ng maling interpretasyon sa kanyang mga galaw ay tila hindi naging hadlang sa kanyang pagnanais na maging bahagi ng ganitong uri ng sirkulo. Hindi maikakaila na ang mga Pacquiao ay palaging sentro ng usapin sa Pilipinas. Ngunit si Eman ay nagtataglay ng isang kakaibang misteryo na hindi pa lubos na natutuklasan ng publiko. Ang kanyang pagiging pribadong tao sa gitna ng isang makapublikong pamilya ay lalong nagpapaigting sa kuryosidad ng marami. Sa party ni Dr. Bello, ang misteryong ito ay tila naging isang magnet na humihila sa lahat upang mapatingin sa kanya. Tila naghihintay ng isang kumpirmasyon o isang pagbubunyag na magpapatunay sa mga haka-haka. Ang bawat detalye ng kanyang kasuotan mula sa labas ng kanyang suit hanggang sa kintab ng kanyang sapatos ay naging paksa ng pagsusuri ng fashion experts at observers sa loob ng ballroom. Ngunit higit sa pisikal na anyo ang aura ng pagtitiwala sa sarili na kanyang pinapakita, ang tunay na naging bida. Sa isang silid na puno ng mga taong sanay na sa atensyon, nagawa ni Eman na makuha ang spotlight nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ito ay isang uri ng kapangyarihan na tila likas sa kanya, isang bagay na tila nananalitay sa kanyang dugo. Habang nagpapatuloy ang mga party, ang mga social media platforms ay nagsimula ng mapuno ng mga larawan at snippets ng kanyang pagdalo. Ang bawat post ay naglalayong makuha ang pinakatumpak na anggulo ng kanyang pakikipag-usap sa may kaarawan o sa ibang mga kilalang panauhin. Ang panganib ng overexposure ay palaging naroon, ngunit sa pagkakataong ito tila kontrolado ni Eman ang naratibo. Siya ay naroon, siya ay nakikita, ngunit nananatili siyang mailap sa mga nais humukay ng mas malalim na impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay. Ang ugnayan sa pagitan ng kagandahan, kapangyarihan at katanyagan ay muling naging malinaw. Sa gabing iyon, si Dr. Vicky Bello bilang host ay matagumpay na nakapag-organisa ng isang kaganapan na hindi lamang nagpapakita ng kanyang tagumpay kundi nagiging lunsaran din ng mga bagong usapin sa lipunan. Ang pagpasok ni Eman sa eksenang ito ay nagbukas ng mga pintuan para sa mas maraming katanungan tungkol sa kanyang hinaharap at sa papel na gagampanan niya sa makulay na mundo ng Philippine showbiz o high society. May mga bulong-bulungan din na ang kanyang pagdalo ay may kinalaman sa isang bagong proyekto o isang pakikipagtulungan na hindi pa formal na inanunsyo. Ang pagiging malapit niya sa ilang mga personalidad sa loob ng Bello Circle ay nagbibigay na pahiwatig na may mga plano sa likod ng mga eksena na unti-unti nang mabubuo.
Sa bawat patak ng champagne at bawat salubo ng marayang pagkain, ang mga plano na ito ay tila naging bahagi ng mahika na gabi na nag-iiwan sa lahat na nagnanais na malaman ang susunod na hakbang. Ang panganib ng pagiging anino lamang ng kanyang ama ay tila malayo sa realidad ni Eman sa gabing iyon. Sa pagpapatuloy ng gabi, sa marangyang pagtitipon ni Dr. Vicky Bello, ang bawat kislap ng mga diamante at tunog ng mamahaling kristal ay tila naglaho sa background, habang ang presensya ni Eman Bacosa Pacquiao ay patuloy na humahatak ng atensyon. Hindi lamang ito basta pagdalo ng isang panauhin. Ito ay naging isang pag-aaral sa sining ng pagdadala ng sarili sa gitna ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang bawat pakikipag-usap ni Eman sa mga batikang aktor at mga tanyag na negosyante ay binalot ng isang uri ng misteryo na tila may mas malalim na pakay sa likod ng bawat ngiti at pakikipagkamay. Ang panganib ng pagiging sentro ng usap-usapan ay tila hindi ay nalantanan ng binata, habang ang bawat mapanuring mata sa loob ng ballroom ay naghihintay sa kanyang susunod na galaw. Ang mga saksi sa loob ng selebrasyon ay nagbahagi ng mga obserbasyon tungkol sa kung paano hinarap ni Eman ang mga kilalang personalidad na naroon. Sa halip na magmukhang mailap o intimidated, nagpakita siya ng isang kalmado at matatag na disposisyon na bihirang makita sa isang tao bago pa lamang sa ganitong uri ng sirkulo. Ang bawat sulyap ni Dr. Vicky Bello sa kanyang mga panauhin ay tila may kasamang pag-aproba sa presensya ni Eman na lalong nagpaigting sa mga hinala na mayroong espesyal na pagpapahalaga. Ang pamilya Bello sa kanya ang ugnayang ito, bagaman hindi pa formal na naipapaliwanag, ay naging mitya ng iba't ibang teorya sa mundo ng high society at showbiz. Hindi maikakaila na ang pangalang Pacquiao ay laging may dalang bigat. Ngunit sa gabing iyon pinatunayan ni Eman na mayroon siyang sariling ningning na hindi lamang aneno ang kanyang pinagmulan. Ang bawat anggulo ng kanyang pagkilos ay sinusuri ng mga lifestyle observers, mula sa paraan ng kanyang pagtayo hanggang sa kanyang pakikihalubilo sa mga kabataang socialites. Ang panganib na maging biktima ng maling akala ay palaging naroon, lalo na sa isang lipunang mabilis humusga. Ngunit ang integridad na ipinamalas na Eman ay nagsilbing pananggas anumang negatibong bulong-bulungan. Ang kanyang pagiging maingat sa pananalita ay lalong nagdagdag sa kanyang misteryong dating. Sa gitna ng tawanan at sayawan, ang mga usapan tungkol sa posibleng pagpasok ni Eman sa mas malawak na larangan ng entertainment ay muling nabuhay. Ang kanyang pisikal na anyo at ang aura ay pagiging isang gentleman ay sapat na upang maging kwalipikado sa mga proyektong nangangailangan ng bagong mukha na may lalim. Ang bawat pakikipag-ugnayan niya sa mga talent managers na naroroon ay hindi nakaligtas sa paningin ng mga reporters na nagkukubli sa paligid. Ang misteryo ng kanyang tunay na ambisyon ay nananatiling nakatago. Ngunit ang kanyang pagdalo sa star-studded party na ito ay malinaw sa isang hakbang patungo sa isang direksyon hindi pa niya dati tinatahak.